Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa nakapanayam po namin sapagkat kahit po maselan yung sitwasyon niya at saka yung trabaho niya, pinayagan niya pa rin po kami na magtanong po ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay niya. Sana sa documentary na to, matutunan niyo yung mga bagay-bagay na kailangan nating malaman, magamit natin ito sa buhay natin, tsaka sa pag-aaral natin. Paano po ba kayo napunta po dito sa Maynila? Simple lang, dahil naman sa kahirapan kaya naisip kong lumuwas ng Maynila. Kasi iniisip ko yung mga kapatid ko. Isa pa yung magulang ko na hindi ako kayang pag-aralin at mabigay ang mga gusto ko. Kaya naisip ko na lang na lumuwas sa Maynila para ako na lang ang mismong sumuporta sa kanila, sa mga kapatid ko na nangangailangan ng tulong pinansyal. Kaya naisipan ko yun. Paano ka naman po napasok sa ganitong trabaho? Trabahong ganito? Kasi kinagat ko na lang ito yung trabahong to dahil sa hirap ng buhay ngayon. Ano po bang pagkakaalam ng pamilya niyo dun sa probinsya na trabaho niyo dito? Pagkakaalam nilang trabaho ko dito, isang maging dancer. Yun lang kasi ang kaya kong ipagmalaki para sa kanila, na maging dancer ako. Siguro naman alam mo na yung tama at mali, di ba? Sa edad mong yan, medyo may edad ka na rin. Hindi mo ba naiisip na lumipat o maghanap ng ibang trabaho na mas disente naman para sa'yo? Oo, alam ko namang mali itong trabaho ito eh. Pero wala naman ako magagawa kundi ito lang naman ang kaya kong trabaho at ito lang yung opportunity para sa akin dahil nga sa pagsasayaw ko. At siguro kung maghanap ako ng ibang trabaho, hindi naman ako matatanggap eh. Dahil marami na rin akong in-applyan na iba. Pero hindi pa rin ako natanggap. Kaya no choice ako. Kaya ganito na lang yung tinanggap kong trabaho. Kahit alam kong mali, alam kong matutulungan ko ang mga kapatid ko at pamilya ko sa ganitong paraan. Sa trabaho niyo po, di ba, syempre, makakarinig kayo ng mga bad comments, mga ganyan. Hindi po ba kayo naiinis? Tapos, ano po bang nararamdaman niyo sa trabaho niyo? Kahit na yung iba, taas kilay sa ganyang uri ng trabaho. Sa totoo lang, masaya naman ako sa ganitong trabaho eh. Dahil ang iniisip ko dito, pamilya ko, yung mga kapatid ko. Dahil natutustusan ko yung mga pangangailangan nila sa pag-aaral at mga pagkain ng mga magulang ko. Pero, oo, nasasaktan din naman ako kapag may naririnig akong bad comments about sa akin. Kasi nga, ganito trabaho ko, wala akong pinag-aralan, kaya ito lang ang kaya ko. Pero bakit ko naman silang papansinin? Hindi ko naman sila kailangang intindihin. Tsaka isa pa, hindi naman ako kikita sa kanila kapag pinakinggan ko sila. Kaya ang akin, pinagbubutihin ko na lang yung trabaho ko kahit ganito lang trabaho ko. Masaya na ako dito. Total, hindi mo naman kuya kami masasama sa show mo. Pwede mo ba kaming bigyan ng konting sample lang para mapakita mo sa amin kung anong klaseng trabaho yung ginagawa mo? Yun lang ba? Oo ba? Sige, pagbibigyan ko kayo. Ito po yung example na ginagawa niya po, sinushow niya sa mga tao sa bar. Bibigyan niya po tayo ng sample bilang isang call boy.